Morris POV. Daddy! Masigla na tawag ni Ashley sa daddy niya pagkababa namin sa kotse. I miss you, sweetie. Malambing na sabi ni Ninong sa anak niya at mabilis niya itong binuhat. Daddy, kasama po namin si Ate Mori, sabi ni Ashley. Kumalas si Ashley sa daddy niya at pumasok na sa loob ng bahay. Kami naman ni Ninong ang naiwan dito. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa pisngi. I miss you, baby. Bulong niya sa akin na ako lang ang nakarinig. Hi, Han. Adam, bati ni Jesus kay Ninong. Thank you sa pagsabay kay Mori. Seryoso na sabi ni Ninong sa ex-wife niya. You're always welcome, Adam. Mabait si Mori at gustong-gusto siya ni Ashley. That's good. Pasok na tayo, kanina pa kayo hinihintay ni Mommy. Sabi ni Ninong at bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. Gusto kong tanggalin pero mahigpit ang pagkakahawak niya. Hindi talaga niya binitawan hanggang sa nakapasok na kaming dalawa sa loob ng bahay. Sinalubong kami ng isang babae na may edad na, pero kahit na may katandaan na ito ay sobrang ganda niya pa rin. Ikaw ba si Mori? Nakangiti na tanong niya sa akin. Opo, good evening po. Nakangiti na bati ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo naman, puri niya sa akin kaya bigla ko nahiya at tumingin ako kay Ninong. Nakangiti siya sa akin kaya naman lalo akong kinabahan. Welcome to our family, anak. Huwag kang mahihiya sa akin. Kami ng pamilya mo ngayon. I'm your mama, Karina. If okay lang sa iyo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you po. Mas lumapit ako sa kanya at humalik ako sa pisngi niya. Good evening po, Mommy. Nakangiti na bati ni Susa sa mami ni Ninong. Binati naman ito ni Mama Karina. Nakakahiyaman pero gusto niya ng mama ang itawag ko sa kanya. Okay rin naman sa akin dahil ang cute kaysa sa grandma ang itawag ko. Mag-dinner na tayo. Sigurado ako na gutom na kayo. Malayo rin ang biyahe niyo. Hawak niya ang kamay ko, tinilan na ako papunta sa dining area nila. Maganda ang bahay pero mukhang luma na to. Magkatabi kami ng pinsan ni Jesusa. Silang tatlo ni Ashley ang magkakatabi. Tahimik lang ako dahil nahihiya ako. Inalok sa akin ni Mama ang mga pagkain na siya daw mismong nagluto. Gusto mo ba to? Biglang tanong sa akin ni Joe ng pinsan ni Jesusa. Ako na kukuha na pagkain ko. Thank you, sabi ko sa kanya. Okay, ngiti niya sa akin. Kumuha naman ako ng pagkain ko. Never akong tumingin kay Ninong dahil alam ko na masama na naman ang tingin niya ngayon sa akin. Ramdam kong talim ng tingin niya kahit hindi ko nakikita. Mori, kamukha mo talaga ang mami mo. Alam mo ba na crush ni Arcos ang mami mo noon? Natatawa na sabi ni Mama Karina. Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako kay Ninong na ngayon ay seryoso pa rin ang expression ng mukha niya. Halatang bad trip siya pero pinipigilan lang niya na magalit sa akin. Ganun po ba, Mama? Oo, kaya lang mas gusto ng mami mo ang daddy mo at magkaibigan na rin silang tatlo. Crush lang naman ni Arcos kaya mabilis rin niyang nakalimutan at naging masaya siya nung ikasal ang parents mo. Nakangiti na sabi ni Mama. Mas gwapo po kasi ang daddy ko sa paningin ni Mommy. Pabiro na sabi ko. Siguro nga kasi si Susan naman ay gwapong-gwapo sa anak ko noon. Of course, Mommy. Si Arcos po talagang pinakagwapo sa lahat. Pinakagwapo pero naghiwalay kayo. Saad ko sa sarili ko. Mom, let's eat na. Ako na naman ang ginagawa niyo na hapunan. Biglang sabi ni Ninong. Nahiya yatang gwapo kong panganay. Saad ni Mama. Mom, sabi ko nga, kakain na tayo. Natatawa na sabi ni Mama, makulit rin pala tong si Mama. Sa kanya siguro minana ni Ninong ugali niya. Si Papa Omar naman ay tahimik lang at minsang nakikitawa rin. Kain lang ng kain, Mori. Huwag kang mahihiya. Ikaw rin, Joe. Saad sa amin ni Mama. Opo, Mama. Sagot ko sa kanya. Kumain na lang ako ng tahimik habang sila ay busy sa pag-uusap. Hindi rin naman ako interesado kaya naging busy na lang ako sa pagkain ko. Masarap lahat lalo ng dessert na si Mama mismong gumawa. Ate Mori, tabi po tayo mamaya, sabi sa akin ni Ashley. Okay, baby. Sweetie, ayaw mo bang katabi ang mami mo? Biglang tanong ni Ninong sa anak niya. Daddy, kayo na lang po ni Mami ang tabi. Si Ate Mori at akong magkasama. Nakangiti pa na sabi ng anak niya. Hindi sumagot si Ninong at nauna na siyang lumabas sa dining area. Hinatid naman ako ng isang kasambahay sa magiging silid namin ni Ashley. Salamat po, nakangiti na sabi ko sa kasambahay. Lumabas na siya at naiwan na ako mag-isa dito sa silid na to. Nagulat ako dahil bigla na lang may yumakap sa akin. I miss you, baby. Si Ninong pa lang nasa likuran ko. Bakit ka nandito? This is my room, sagot niya sa akin sabay halik sa leeg ko.
Stop it, baka pumasok ang anak mo dito. Saway ko sa kanya. Kiss na lang, sabi niya sa akin. Humarap naman ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. I miss you too, nakangiti na sabi ko sa kanya. Dito ako matutulog, sabi niya sa akin. Ayaw mo ba sa ex-wife mo? Ayaw ko, nasugsukot ang katabi. Sobrang namimiss na kita baby. Sabi niya sa akin, ikaw ang bahala, basta behave ka lang. Baka mamaya mga labit ka't mahuli tayo na anak mo. Natatawa na sabi ko sa kanya. Mangangalabit ako like a pro, natatawa na sabi niya sa akin. Pro talaga? Gustong gusto ka ni mommy, sabi niya sa akin, ikinagulat ko. Gusto niya ako maging apo dahil inaanak mo ko. Natawa to. Hindi, sagot niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Pinulupot ko mga braso ko sa leeg niya. Isang linggo ko rin siyang hindi nakasama at masasabi ko na miss ko siya. Nakakamiss din palang thunders na to. Unti-unti niyang nilapit ang labi niya sa akin. Sa unay banayad ang galaw ng labi niya. Hanggang sa naging agresibo na siya at ganon din ako. Bigla na lang kaming nawala ng pakialam sa paligid. Baby, just give me 3 minutes, sabi niya sa akin. Are you sure? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman. Nagulat ako dahil binuhat niya ako papunta sa may pintuan. Isinandal niya ako. Good decision pala na nagsuot ako ng dress ngayon dahil naging easy access na para sa kanya. Puno na pagmamadali ang bawat galaw niya hanggang sa tuluyan siyang nagtagumpay na angkinin ako kahit pa nakatayo kami. Ate Mori, open the door please! Nataranta kaming pareho dahil narinig namin si Ashley. Nagkatinginan kaming dalawa, napalunok ako dahil ayaw ko nang mahuli kaming dalawa. Shit, bulalas ni Ninong na halatang bad trip na. Anong gagawin natin? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Gagawin natin, iraos na muna natin to. Sagot niya sa akin at lalaki ang mga mata ko dahil hindi ko alam kung paano naging posible, pero nairaos naming pareho ang sitwasyon namin. Mabilis akong tumakbo papunta sa banyo para maligo at para hindi ako maabutan ni Ashley sa ganitong sitwasyon. Pagpasok ko sa loob ay napasandal ako sa may pinto ng banyo. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Muntik na kaming mahuli ng anak niya. Shit talaga, ito talaga ang kinatatakutan ko. Hindi ko rin naman pwedeng sisihin si Ninong dahil gusto ko ang ginagawa namin. Naligo ako at hindi naman ako nagtagal dito sa loob. Sinuot kong bathrobe na narito sa banyo. Paglabas ko'y bumungad silang tatlo sa akin. Nakita ko nakakalokong ngiti ni Ninong. Alam kong nasa isipan niya. Alam ko na natatakam na naman siya sa akin. Habang ang dalawa'y hindi ko alam ang nasa isipan nila. Ate Mori, okay lang ba kung ikaw na lang mag-isa dito? Doon na lang kami sa guest room matutulog. Magkatabi kasi kaming tatlo. Please po, nakangiting sabi sa akin ni Ashley. Okay baby, no problem. Sagot ko sa kanya habang nakangiti ako. Good night po ate. Thank you. Good night baby. Lumapit siya sa akin at tinalikan niya ako sa pisngi. Good night Mori, sabi sa akin ni Jesusa. Good night po. Good night Ninong, sabi ko sa kanilang dalawa. Good night. Seryoso na sabi niya sa akin. Lihim ako natatawa dahil hindi naman siya ganito kanina. Lumabas na sila at ako na lang ang naiwan dito. Nagbihis ako ng isang red nighties. Nag-apply din ako ng lotion. At nang maging okay na ako, humiga ako sa kama ni Ninong. Dumapa ako at inamoy kong bedsheet pati na rin ang unan niya. Napangiti ako dahil kaamoy niya to. Hindi ko na malay na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil may naramdaman akong humahalik sa likod ko. I miss you so much, baby. Pabulong na sabi niya sa akin. Why are you here? Baka hanapin ka ng anak at ex-wife mo. Tanong ko sa kanya. Tulog na sila, so don't worry. Gusto ko tang katabi ngayon. Sagot niya sa akin. Ikaw ang bahala, nautal na sabi ko. Dim lang ang ilaw kaya naman bumagay ito sa ginagawa niya. Isa na lang ang kulang at ito ang slow music. He really know how to turn me on. Pinipigilan ko naman na sarili ko na makalikha ng ingay dahil baka marinig kami sa labas. Oo, marupok ako. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. I don't care if this is just last. Ang mahalagay may labas kong init na naramdaman ko ngayon. I miss you so much, baby. Let's make love all night. Bulong niya sa tenga ko. Okay, if that's what you want, Ninong. Sagot ko sa kanya. Ready for another round, baby? Pabulong na tanong niya sa akin. I'm born ready. Nakangiti na sagot ko sa kanya at muli naming pinagsaluhan ng hindi lang isa, kung hindi sunod-sunod na tagpo, hanggang sa napagod na ako. Nagising ako na mukha ni Ashley ang bumungad sa akin. Ready na pong breakfast? Nakasimangot na sabi niya sa akin. May problema ba, baby? You look sad. Tanong ko sa kanya. Wala po. Naiinis lang po ako. Mukhang may bago na pong girlfriend ng daddy ko. Sagot niya sa akin. Paano mo nasabi yan?
Kasi naman po nagising ako na wala siya sa tabi ko at nang bumangon ako nakita ko siyang nakangiti habang nakikipag-usap sa phone niya. He looks so happy kaya iniisip ko na baka may girlfriend na siya. Sagot niya sa akin. Natigilan ako sa sagot niya. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Kahit hindi ko itanong ay alam ko na ayaw niya na magkaroon ng ibang ang daddy niya. Kung may babae ng daddy mo, kung may girlfriend ng daddy mo, anong gagawin mo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Kakausapin kong girl at sasabihin ko na layuan niyang daddy ko. Dahil mabubuo pang family namin. Sagot niya sa akin, ikinagulat ko. Hindi ko po hahayaan na balitan ng ibang babae ang mami ko. Kasi ang mami ko lang pong dapat na maging wife ulit ng daddy ko. At kung may iba pa man pong magagalit ako, taawain ko siya. Dagdag pa niya nasabit, alam ko na narinig yun ni Ninong lahat. Nakatayo kasi siya malapit sa amin ni Ashley. Sweetie, punta ka na sa baba. Susunod lang kami ng ate mo. Utos ni Ninong sa anak niya. Daddy? Nautal na sabi ni Ashley dahil nagulat siguro to na nasa likuran na niya ang daddy niya. Gawin na, utos sa kanya ni Ninong. Okay po, sagot nito bago lumabas. Kaming dalawa na lang ang naiwan dito. Bumangon na ako. Good morning, nakangiti na bati niya sa akin. Good morning, bati ko rin sa kanya. Lumapit siya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Sige na, bumaba ka na. Utos ko sa kanya. Sabay na tayo. No, mauna ka na. Baka bumalik pa si Ashley kapag tumagal ka pa rito. Susunod na lang ako. Don't worry dahil kaya kong sarili ko, sabi ko sa kanya. Are you sure? Kitang-kita kong pag-alala sa mga mata niya. Opo, sige na labas ka na. Utos ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa loob ng banyo. Mas makakabuti siguro sa amin hindi na muna maging malapit sa isa't isa. Ayaw ko nang maghinala sa akin si Ashley. Hindi pa ako handa. Hindi ako handa na malaman nilang tungkol sa amin ni Ninong. Ayaw ko na magalit sa akin ang anak niya. Wala kaming label but we're fucking each other. Ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa sinabi ni Ashley. Ayaw kong saktan ang sarili ko. Naligo ako at habang nakatingin ako sa salamin ay nakita kong mga markang gawa ni Ninong. Mabuti na lang at may dala akong concealer kaya tatakpan ko na lang. Baka magtaka sila kapag nakita nila to. Hindi ako nagtagal sa banyo. Mabilis akong bumaba kahit na masakit ang balakang ko. Good morning po mama. Nakangiting bati ko kay Mama Karina. Good morning anak. Kamusta ang tulog mo? Okay na okay po. Ang sabi ni Arcus, wala kang pasok next week. Gusto mo ba na dito ka na muna sa akin? Okay lang po ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Oo naman, gusto ko nga na mas makilala ka pa. Nakangiti na sagot niya sa akin. Sige po, kung hindi naman po ako nakakaabala. Hindi ka magiging abala anak. Masaya ako na makasama ka dito. Salamat po mama. Kumain na tayo. Sabi ni mama sa amin. Magana akong kumain dahil ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Masarap ba, Mori? Tanong sa akin ni Jesusa. Oo, sagot ko sa kanya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ako nagluto niyan. Nakangiting sabi niya sa akin. Natigilan ako na para bang gusto kong biglang ilabas ang mga sinubo ko. Pero hindi ko ginawa. Dahil nakakabastos naman kung gagawin ko yon. Pero masarap naman din talaga ang niluto niya. Hindi naman niya ako hater kaya kumain pa ako ng pumain. Pagkatapos namin kumain ay nagkayayaan silang maligo sa pool. Ako naman ay nag-alangan dahil sa mga marka na meron ako sa leeg at dibdib ko. Ayaw ko namang ibalandra dahil hindi naman nakaka-proud. Hindi ka ba maliligo anak? Tanong sa akin ni mama. Naligo na po ko kanina ma. Ganun ba? Hindi ka siguro mahilig sa pool? Tanong niya sa akin. Sakto lang po pero mas mahilig po ako sa dagat. Sa totoo lang po ay gusto kong pumunta sa Siargao. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kapag wala kang pasok, pumunta ka, sabi niya sa akin. Kung papayagan po ako ni Ninong, pinaghihigpitan ka ba niya? Opo, minsan. Mabilis sa sagot ko kay mama. Manang-mana talaga siya sa tatay niya. Natatawa na sabi niya sa akin. Mahigpit rin po ba si Papa Omar? Sobra, pero kung ayaw kang payagang isama mo na lang si Adam. Nakangiting sabi niya sa akin. Parang gano'n na nga po mangyayari, sagot ko sa kanya. Bakit hindi ka na lang pumunta next week? Tanong niya sa akin. Dito na lang po ako. No, pumunta ka. Misa ka lang namang gagala. Alam ko na napapagod ka rin sa school. Treat yourself, anak. Kailangan mo ring mag-relax at mag-explore, lalo na't matagal kang nawala dito sa Pilipinas. Nakangiting sabi niya sa akin. Subukan ko po na magpaalam sa kanya. Gusto mo ba na ako nang magsabi? Naku, wag po mama. Ako na lang po. Kayang-kaya ko na po ito. Nakakahiya po. Sagot ko sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo ba akong tulungan na magluto ng lunch? Ayaw mo namang mag-swimming kaya magluto na lang tayo.
Gusto ko po yan, sagot ko sa kanya. Nakakapit siya sa akin at pumasok kami sa loob ng bahay, diretso sa may kusina nila. Ang bait ni mama, kahit sa paraan ng pananalita niya ay magsasabi ko na mahinahon siyang tao, na para bang hindi niya kayang magalit. Mori, gusto mo ba ang anak ko? Tanong niyang bigla sa akin. Gusto po. Oo, gusto mo ba siya? Hindi ko po kayo maintindihan, mama. Kinakabahan na tanong ko sa kanya imbis na sumagot ako. Nalito ka ba? I mean, gusto mo ba siya? Gusto mo na ba siya ang mag-aalaga sa'yo? Natatawa na tanong niya sa akin. Napalunok naman ako dahil para kasing kakaiba ang tanong niya. O baka naman feeling lang talaga ako kahit nang totoo'y wala naman talagang ibig sabihin si mama. Wala naman po akong choice. Siya pong gusto ng daddy ko na mag-alaga sa akin. Kung may choice ka, sigurado ako na hindi mo siya gusto. Mabait naman yan, minsan suplado pero madalas makulit din. Natatawa na sabi ni Mama Karina. May nakalimutan pa siya, minsan may pagkalandi rin. Gusto ko sanang idagdag, pero wag na lang. Ang galing lang kasi kahit matanda na si Mama ay nagagawa pa rin ng parang magkaedad lang kami. Hindi naman talaga siya sobrang tandang tingnan. Mature lang ang mukha niya pero sobrang ganda talaga niya. Gusto ko rin na kapag tumanda ako na magiging katulad ko rin siya. Nagtawanan kaming dalawa at nagsimula na. Ako ang naghiwa ng mga sangkap habang si Mama ang nagluluto. Habang busy kami ay magulat ako dahil may biglang yumakap sa akin at tinilikan ako sa buhok ko. Mukhang magkasundo kayong dalawa, Mom. Saad ni Ninong at lumapit sa mommy niya. Oo naman, gustong gusto ko nga itong si Mori. That's good, Mom, kasi parte na siya ng pamilya natin. Oo naman anak, ang lahat ng mahal mo ay mahal ko rin. Natatawa na sabi ni Mama pero pabulong ang huli niyang sinabi, kaya hindi ko narinig. May maitutulong ba ako? Wala anak, kaya na namin to ni Mori. Pero anak, may sasabihin sana kami ni Mori sa'yo. What is it, Mom? Gusto niyang pumunta sa Siargao. Sana payagan mo siya. Nagulat ako dahil talagang ipinagpaalam ako ni Mama. Akala ko naman ay hahayaan niya ako. Of course, Mom, no problem. Nakangiti na sagot ni Ninong at tumingin siya sa akin. Napalunok tuloy ako ng laway ko dahil kinabahan ako. Baka mamaya kasi galit na naman siya. At sinabi lang niya na payag siya kahit hindi naman talaga. Thank you anak. Sige ma'am, puntahan ko lang ang apo mo. Paalam ni Ninong at lumabas na siya dito sa kusina. Pumayag na anak? Goods na yon. Sorry kung ako na nagpaalam para sa'yo. Excited lang ako anak. Thank you po mama. Nakangiti na sabi ko sa kanya at niyakap ko na talaga siya. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay umakyat ako sa silid ko. Pagpasok ko ay nakaupo si Ninong sa kama niya na para bang hinihintayin niya ako. Napalunok pa ako ng magtama ang mga mata namin. Kaya mo bang bumiyahe ng ikaw lang mag-isa? Seryoso na tanong niya sa akin. Oo naman, ibig sabihin payag ka na? Basta safe ka at i-update mo ko lagi, walang magiging problema. Thank you, thank you. Promise vacation lang to, no boys. Hindi ako makipag-usap sa kahit na sinong lalaki. Promise, magsusurfing lang ako doon. Natutuwa na sabi ko at niyakap ko siya. Dapat lang, don't break your promise baby. Sabi niya sa akin. Of course, gusto kong pumunta sa Palawan sa susunod. Sagot ko sa kanya tinalikan ko siya sa labi. Naging mapusok kami sa isa't isa pero napatigil kami dahil narinig namin ang tunog ng doorknob. Lumayo ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na si Jesus pa lang pumasok. Mori, pwede ka bang lumabas muna? May pag-uusapan lang kami ni Arcus. Tanong niya sa akin. Okay, mabilis sa sagot ko't lumabas na ako. Paglabas ko sa pintuan ay narinig ko na kaagad ang pagtunog ng lock ng pinto. Bakit kailangan pang mag-lock? Ano bang pag-uusapan nila? Nainis na tanong ko sa sarili ko. Bumaba na lang ako dahil ayaw ko namang maghintay dito sa labas ng pintuan ko. Walang tao dito sa living room kaya naman umupo muna ako sa may couch. Sa totoo lang ay naiinip ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakalimutan ko rin kasing dalhin ang art materials ko kaya ito akong tamang dutdut lang sa phone ko. Nakakabagot na kaya naman humiga ako dahil bigla na lang ako nakaramdam ng antok. Hinayaan ko sarili ko na matulog. Nagising ako at unti-unti ko iminulat ang mga mata ko pero kaagad din akong pumikit sabay nagkunwaring tulog. Buhat niya pala ako paakyat sa silid niya. Pasimple kong inamoy ang dibdib ni Ninong. Gusto kong ngumiti dahil hindi yata bumabaho ang lalaking ito, pati yata pawis niya ang mabango rin. Laking mayaman talaga siya. Masasabi ko rin na malinis talaga siya sa katawan. Baby, alam ko nagising ka, sabi niya sa akin. Nakapikit pa rin ako at nagkukunwaring tulog. Narinig kong pagbukas ng pinto hanggang sa naramdaman kong malambot na kama. Tulog ka talaga yata. Bulong niya sa tenga ko at naramdaman kong humiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Dahil nga ayaw kong malaman niya na nagkukunwari ako ay talagang mas ginalingan ko pa
ang pagpapanggap ko hanggang sa nakatulog na ako ng tuluyan. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Nagulat ako dahil nasa salampasigan ako, nakatayo sa puting buhangin. Hindi ko alam kung paano ba ako nakarating dito. Kung sino bang nagdala sa akin dito kasi ang alam ko ay nasa silid ako ni Ninong. "Hello, is anybody here?" Sigaw ko. "Where am I?" Tanong ko sa sarili ko. "Mori." May tumawag sa akin kaya naman napalingon ako. "Dad? Daddy?" Tanong ko sa kanya. "Ako nga anak, how are you? Kamusta ka na?" Nakangiti na tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot at mabilis akong lumapit sa kanya para yakapin siya. "I miss you, Daddy." Umiyak na sambit ko. "I miss you too, baby." Malambing na sabi niya. "I'm sorry, Dad. I'm sorry kung naging pabaya akong anak. I'm sorry po kung wala ako sa tabi mo nung nahihirapan ka. Babawi po ako, Daddy. Babawi po ako sa inyo." "You don't have to say sorry. Akong mali kasi naglihim ako sa'yo. Sorry, anak. Sorry kung hindi kita hinintay. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal ko rin po kayo. Ngayon nakasama na kita. Pupunan natin ang mga araw na hindi tayo magkasama." Umiyak na sabi ko sa kanya habang yakap ko pa rin siya ng mahigpit. "Anak, gusto ko nakasama ka pero... Pero ano po?" Tumingin ako sa mga mata niya. "Pero hindi pwede." "Bakit po?" "Dahil marami pang magagandang mangyayari sa buhay mo." "Siguro po may mga magandang mangyayari sa akin pero wala ka naman sa tabi ko. Kaya dito na lang ako. Sasamahan kita." "I'm sorry, Mori. I lied to you. May malaki akong kasalanan sa'yo. I'm sorry, anak. Patawarin mo ko." Umiiyak na sabi ni Daddy. "Ano pong sinasabi niyo?" "I'm sorry, anak. I'm sorry but always remember that I love you. Malalaman mo rin at sana mapatawad mo ko." Sabi niya sa akin at naglalakad siya papunta sa tubig. "No, Dad. Please. No, Dad. Don't leave me. Please." Sigaw ko sa kanya pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Sumunod ako sa kanya. "No, don't leave me, Daddy. Daddy!" Sigaw ko dahil nasa malalim na siyang parte ng dagat at hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi nakita. "Dad!" Hinihingal ako na pabangon. "Baby, I'm here. I'm here. Shh!" Sabi sa akin ni Ninong at niyakap niya ako. "Saan si Daddy?" Umiyak na tanong ko sa kanya. "Baby, bakit may nahanap ang daddy mo?" Tanong niya sa akin. "Kasama ko siya pero iniwan niya ako. Hindi niya ako isinama. Ayaw niya akong isama." Umiyak na sagot ko sa kanya. "Nananaginip ka lang. Napanaginipan mo lang ang daddy mo," sabi niya sa akin. "Iniwan niya ako. Pati ba naman sa panaginip ko, iniwan niya pa rin ako." Umiyak na sabi ko. "Nandito naman ako. Hindi kita iiwan." Bulong niya sa akin. Yumakap ako sa kanya at umiyak ako ng umiyak. "Mori, bakit ka umiiyak? Ano nangyari, anak?" Napabitaw ako kay Ninong dahil biglang dumating si Mama Karina kasama si Ashley at Hisusa. "Nanaginip siya, Mom. Napanaginipan niya ang daddy niya." Si Ninong ang sumagot. "Tahan na, nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa." Niyakap ako ni Mama kaya naman lalo akong umiyak. Pakiramdam ko hindi na nga ako mag-isa, na may pamilya ako na nasa tabi ko, na may nagmamahal sa akin. "Don't cry na po, ate. We're here for you." Nakangiti sabi sa akin ni Ashley at tinawakan niyang kamay ko. Thank you po, thank you po." Umiyak pa rin na sabi ko. "Huwag ka nang umiyak, hindi bagay sa'yo, pumapangit ka." Biglang sabi ni Ninong. "Nako, huwag kang maniwala sa ninong mo. Maganda ka pa rin kahit na umiiyak ka. Normal lang ang umiyak, normal lang ang maging malungkot. Pero palagi mong tandaan na may nagmamahal sa'yo. Nandito lang kami at hindi ka nag-iisa." Nakangiti na sabi ni Mama sa akin. "Thank you po, Mama." Para akong batang nakahanap ng kakampi. "Tahan na, kakain na tayo ng dinner." Sabi niya sa akin. Tayo na sa ibaba. Susunod na lang si Arcos at Mori. Sabi ni Mama. Lumabas sila at kami na lang ni Ninong ang naiwan dito. "Okay ka na ba?" Tanong niya sa akin. "Okay na ako, thank you." Nahiya na sagot ko sa kanya. "You're always welcome, baby." Malambing na sabi niya sa akin. "Mauna ka na, maghihilamos lang ako ng mukha ko." Utos ko sa kanya. "Sige, hintayin ka namin." Sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Lumabas na siya. Pumasok naman ako sa banyo para maghilamos ng mukha ko. Habang nakatingin ako sa salamin ay naalala kong biglang sinabi ni Daddy. Hindi ko siya maintindihan. Kung ano bang ibig niya sabihin na nagsinungaling siya sa akin. Siguro nagsinungaling siya tungkol sa sakit niya. Kausap ko sa sarili ko. Kahit na nalulungkot ako ay may konting saya rin ako na nararamdaman ngayon. Hindi ko kasi akalaing makakasama ko siya kahit sa panaginip lang. Parang totoo, lalo nang yakapin ko siya. Pakiramdam ko'y buhay siya at kasama ko siya. Pumatak na naman ang luha ko pero mabilis ko rin itong pinunasan.
Ayaw ko naman na mag-alala sila mama sa akin. Mabilis kong inayos ang sarili ko at bumaba na ako. Sabay-sabay kaming kumain at kagaya kagabi ay ako na lang ulit mag-isa dito sa silid ni Ninong. Magkasama silang tatlo ngayon. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng selos pero ano nga bang magagawa ko? Sino ba ako? Wala naman akong karapatan na magselos. Walang karapatan na bakuran siya. Kaya naman mas mabuti nang hayaan ko na lang siya. Mas okay siguro na isipin ko na lang na fuck buddies kaming dalawa ni Ninong. Mas okay yon, hindi ako masasaktan. Pero hindi nga ba? Tanong kong bigla sa sarili ko. Ngayon ko lang napansin na may mga larawang nakasabit sa pader. Sigurado ako na si Ninong itong baby. Ang gwapo niya at karga siya ni Papa Omar. Ang cute niya. May mga pictures din nung bata pa siya hanggang sa naging binata na siya. Ang gwapo mo talaga. Tinalo mo pang mga sikat na artista dito. Natatawa na kausap ko sa larawan niya. Really? Nagulat ako dahil may biglang nagsalita sa likuran ko. Gwapo ka naman talaga, sagot ko sa kanya. Iba talaga kapag ikaw ang nagsasabi sa akin na gwapo ako, sabi niya sa akin. Honest lang ako, pero hindi mo ako fan. Matarin na sabi ko sa kanya. Ano kita? Tanong niya sa akin habang nakayakap na ngayon sa akin mula sa likuran. Ako? Tanong kong bigla. Ano bang isasagot ko? Tanong kong bigla sa sarili ko.